lahat ng pagod na Pilipino, sa mga gumigising ng maaga, sa mga umuuwi ng gabi, sa mga tahimik na lumalaban araw-araw. Huminga ka muna, dito ka muna, kasama mo kami. Alas 5 pa lang, gising na ang buong bahay. May kape sa mesa, pero isip ay sabog na naman ay. May bayarin sa kuryente, tubig at internet. May utang sa kapitbahay na kailangan ding masettle. Presyo ng bigas pataas, gasolina pataas, sweldo naman parang ayaw sumabay sa taas. Pamasahe sa jeep, pagkain sa tanghali, kaya bago bumili, kaya babato ang lagi. Traffic sa umaga, pawis kahit malamig, pila sa sakayan, lahat gustong makarating. May boss na demanding, may trabaho na tambak, pero iniisip mo kailangan bawal umatras. Pagbuwi sa gabi, pagod na ang katawan, pero pag nakita ang pamilya biglang gumagaan. Isang kumain ka na mula kay mama sa sala, parang lahat ng problema nawawala kahit sandali ba. Kaya huminga ka muna kapatid, hindi mo kailangan kayanin lahat sa isang iglap. Kung pagod ka na, pwede kang huminto sandali, hindi ibig sabihin na natalo ka na sa buhay. Tayo-tayo lang, sabay nating haharapin lahat ng problema, unti-unting lilipas din. Kahit mabigat, kahit minsan nakakadrain, sa yakap ng pamilya gagaan din ang feeling. Tayo-tayo lang, walang iwanan kahit anong unos, sabay-sabay lalaban. Pahinga muna kapatid, huwag mong kalimutan, hindi pera ang sukatan ng tunay na kayamanan. Oh, let it go, bitawan ang bigat sa puso. Oh, take it slow, may pamilya kang uwian, hindi ka nag-iisa bro. May nanay na nagtitipid para may pagkain bukas, kahit gusto niyang bumili, inuunan niya ang lahat. May tatay na tahimik, pero araw-araw nagtatrabaho, kahit masakit ang katawan para sa pamilya. Sige lang bro, may ate na nag-overtime para makatulong sa bahay. May kuya na may pangarap, pero kailangan munang magtiyaga. May batang nag-aaral, dala ang lumang bag, pero sa mata niya pangarap ay hindi kailanman kupas. May OFW na malayo sa sariling tahanan, mumingiti sa video call kahit miss ang tahanan. Okay lang ako kahit may luha sa mata, dahil ayaw niyang mag-alala ang mga mahal niya sa buhay. May single parent at dalawang trabaho, ang hawak sa umaga nagtatrabaho, sa gabi siya'y kumakayod pa. Walang reklamo kahit minsan gusto nang sumuko, kapag napita ang anak sasabihin para sa'yo to. At may mga kabataan na hindi alam kung saan pupunta, nag-iisip kung may future pa ba sa bansang mahal nila. Pero kahit mahirap, wag mong patayin ang pangarap, dahil maraming Pilipino ang nagsimula rin sa wala at nakandap. Tayo-tayo lang, sabay nating haharapin lahat ng sakit, dahan-dahang huhupain. Kahit luhay pumata, hayaan lang natin, pagkatapos ng ulan may araw ding sisikat sa atin. Tayo-tayo lang, walang iwanan kahit walang sobra, basta may pagmamahalan. Hindi kailangan ng mansyon o mamahaling sasakyan, basta sa
kamera, may pusong pagod at tahimik. Kaya wag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Hindi mo alam ang kwento sa likod ng kanilang kamera. Baka ang taong iniinggit mo ngayon, gabi-gabi rin palang nagdadasal ng direksyon. Baka ang taong mukhang okay sa social media, naghahanap din ng taong makikinig sa kanya. Kaya kung wala kang bagong kotse, okay lang. Kung maliit ang bahay, okay lang. Kung simpleng ulam lang ang nasa hapag ngayon, basta may nagmamahalan, may dahilan para magpasalamat ngayon. Minsan hindi natin kailangan ng malaking bagay, kahit simpleng tawanan habang kumakain sa bahay, kwentuhan sa sala hanggang madaling araw, at yakap ng pamilya kapag mundo mo'y bumabagsak. Kaya patayin muna ang cellphone, iwan muna natin ang ingay ng mundo. Umupo ka muna sa tabi ni mama, kumustahin si papa, yakapin ang dapatin mo. Sabihin mo salamat sa lahat, kahit hindi mo madalas sabihin, ramdam nila yan. Kung may tampuhan, subukang magpatawad. Baka bukas hindi na natin nabigyan ng pagkakataon ng lahat. Hindi natin hawak kung gaano kahaba ang buhay, kaya habang nandito sila, magmahal tayo ng tunay. Hindi kailangan ng opsyon para magsabi ng salamat, dahil ang panahon hindi na ginalang kung kailan kukupas. Sa to, may pangarap kang hindi pa natutupad, bagbong isipin na uli na ang lahat. Dahan-dahan lang, isang habang kada araw. Hindi kailangang mabilis, basta patuloy kang gumagalaw. Para sa jeepney driver na bumibiyahe sa umaga, sa mga gumigising ng maaga, sa mga umuuwi ng gabi, sa mga tahimik na lumalaban ng araw-araw. Huminga ka muna, dito ka muna, kasama mo kami. Alas 5 pa lang, gising na ang buong bahay. May kape sa mesa, pero isip ay sabog na naman ay. May bayarin sa kuryente, tubig at internet. May utang sa kapitbahay na kailangan ding masettle. Presyo ng bigas sa taas, gasolina pataas. Para sa mga ordinaryong Pilipino, sa mga kumakayod araw-araw, sa mga sakay ng jeep, bus, tricycle at motor, sa mga nagtitinda sa kanto, sa mga manggagawa at pamilyang simpleng namumuhay. Mahirap man ang buhay, basta sama-sama may saya. Sige lang, bawi tayo sa stress. Gising ng maaga, alam pa lang ay galit na. Kape muna sa umaga bago harapin ng problema. Baon sa trabaho, pamasahe sa bulsa. Pagdating ng sweldo, parang dumaan lang sa kalsada. Bigas sa kusina, ulang kailangan pagkasyahin. Bayad sa kuryente at tubig kailangan isipin. May utang na konti, may bayarin na parating. Pero pag may tropang nagyaya, isang tagay muna natin. Hindi naman kailangan ng mamahaling kotse, kahit lumang motor basta makarating sa trabaho. Hindi kailangan ng mansion na sobrang laki, basta may bahay na puno ng tawanan gabi-gabi. Kaya kung pagod ka na, huwag mong sarilinin, tawagin ang tropa sa
bahay hanggang alas 10 ng gabi. May kumakantang sintonado pero lahat nakikisabay pa rin. Isang bucket na dyan, sigaw ng tropa. Chill lang tayo pre, wala namang problema. Kahit budget lang naghahanap ng paraan para kahit isang gabi makalimutan ang hirap ng buhay. May ihaw-ihaw sa gilid ng kalsada, isaw, barbecue at malamig na soft drinks sa mesa. Hindi kailangan ng 5-star restaurant, basta masarap ang kwento, panalo na ang bawat gabi. May nanay sa kusina, may tatay sa sala, may mga anak na nagtatawanan sa simpleng bahay nila. Minsan nag-aaway, minsan nagtatalo, pero pag may problema magkakasama pa rin tayo. May jeep na punong-puno tuwing rush hour, may driver na kumakayod kahit tirik ang araw. May rider na basa kapag umuulan sa daan, pero tuloy ang pasada dahil may pamilyang umaasa sa tahanan. May construction worker na bilad sa init, may cashier na nakangiti kahit pagod na ang isip. May tindera sa palengke na madaling araw gumigising para may pamili ng pagkain bago ang araw ay matapos. May empleyadong overtime, walang reklamo. May freelancer na naghihintay ng client sa computer buong araw. Iba-iba ang trabaho, pareho ang pangarap, kumita ng sapat at makauwi ng payapa sa bawat araw. Kaya kapag sweldo na, konting treat naman, hindi kasalanan kung minsan gusto mong magsaya. Bayad muna sa bills, ipon kung may natira, tapos konting reward para sa sarili at pamilya. Bahala na, buhay natin to, kahit mahirap tatawa pa rin tayo. Kulang man ang pera, sagana naman sasaya, kahit simpleng buhay basta kasama ang pamilya. Bahala na, stress ay bitawan, tawa muna tayo bago muling lumaban. Hindi man marangya ang ating pamumuhay, mas mabuting patas kaysa yumamang may ibang tinatapakan sa buhay. Buhay Pinoy, kahit gipit may saya pa rin. Kapit lang, bukas may panibagong laban na naman. Nakikita natin sa TV ang mga magagarang bahay, mga sasakyan, biyahe at buhay na parang walang sablay. Habang tayo nagbibilang ng sukli sa bulsa, nag-iisip kung paano pa makasyahin hanggang sa susunod na sweldo na. Pero hindi tayo galit sa taong nagsusumito, ang gusto lang natin ipatas ang bawat pagangat. Kung may kapangyarihan, gamitin sana sa tama para may serbisyo, trabaho at magandang kinabukasan ng masa. Bahala na ang mga politiko sa kanilang marangyang buhay, hindi natin kailangang makipagsabayan sa kanilang karangyaan. Ang bahalaga, wag tayong mawalan ng dangal, lumaban ng patas, magtrabaho ng marangal. Hindi kailangang man kaya para lang umasenso, hindi kailangan man lamang para magkaroon ng respeto. Kahit mabagal basta malinis ang paraan, masarap matulog kapag malinis ang konsensya sa tahanan. Kaya tara, tropa, labas muna tayo, kahit simple, tambay lang sa ilalim ng ilaw. Kwento ng trabaho, kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay na minsan nakakainis pero nakakatawa rin. Bahala na, buhay natin to, kahit walang pera, good vibes ang sound sa'yo. Kahit sintonado, kanta kahit sablay, dahil hindi naman kailangan maging mayaman parang naging masaya. Ba't kung mabigat ang mundo, wag mong kalimutang huminga. Kung hindi mo mabago lahat ngayon, gawin mo muna ang kaya mo para sa sarili at pamilya. Yeah! Bahala na, para sa mga ordinaryong Pilipino, sa mga kumakayod araw-araw, sa mga sakay ng jeep, bus, tricycle at motor, sa mga nagtitinda sa kanto, sa mga manggagawa at pamilyang simpleng namumuhay. Mahirap
ba ng buhay? Basta sama-sama may saya. Sige lang, bawi tayo sa stress. Oh yeah. Mm. Alas 5 pa lang ng umaga, tahimik pa ang buong barangay. Pero sa maliit na bahay sa dulo ng eskinita, may mag-asawang gising na para sa buhay. Kumukulo ang tubig sa lumang takure, may itlog sa mesa, paghahatian nilang dalawa. At bago pa sumikat ang araw, nagsisimula na naman ang laban. Si Lito at si Maricel, 10 taon nang mag-asawa. 2 anak, maliit ang bahay, pero puno ng saya. Si Lito'y papasok sa trabaho, 6:00 ang alis. Si Maricel naman maghahatid ng bata bago pumasok sa opisina. 1 tasa ng kape, pandesal na tig-isa. Mauna ka nang kumain, sabi niya kay Maricel sa kusina. Pero pareho nilang alam, hindi sapat ang pagkain. Kaya kalahati ng pandesal itatabi para sa darating na gabi. Sumakay ng jeep, nakikipagsiksikan sa umaga. Hawak ang baon na kanin, itlog at konting ulam pa. Habang dumadaan sa traffic, nakatingin sa bintana, iniisip kung paano pagkakasyahin ang sahod hanggang katapusan. Kuryente, tubig, renta, tuition ng bata, pambayad sa utang na hindi pa tapos bayaran. Minsan nagtatalo dahil sa bigat ng problema, pero pagkatapos ng away, sila pa rin ang magkasama. Kahit mahirap, kapit lang tayo. Kahit kulang, paghahatian natin to. Kahit minsan luha ang kapalit ng ngiti, basta kasama ka, kakayanin natin. Kahit mahirap, tuloy lang ang buhay. Kahit pagod na, bukas lalaban ulit. Walang maraming pera pero may pangarap. Basta tayo'y magkasama, sapat na ang lahat. Kapit lang tayo, kakayanin natin to. Biyernes ng gabi, dumating na ang sweldo. Pagbukas ng ATM, parang ang bilis na nawala nito. Bayad sa kuryente, tubig at internet, bayad sa utang, pamasahe, pagkain sa weekend. May matitira pa ba para sa birthday ni Joshua? Tanong ni Maricel habang hawak ang listahan sa mesa. Napabuntong hininga si Lito, sabay sabi sa asawa, gagawa tayo ng paraan, basta masaya ang bata. Kinabukasan, birthday sa maliit na bahay. Walang malaking handaan, spaghetti at pansit lang ang nakahain. May cake na maliit na galing sa kapitbahay, pero sa ngiti ng anak nila, parang milyon ang halaga. May mga lobo sa kisame, plastic na dekorasyon, may video ka sa tabi, tawanan ng mga kapitbahay. At habang pinapanood nila ang mga anak na nagsasaya, nakalimutan muna nila ang lahat ng
minsan luha ang kapalit ng ngiti. Basta kasama ka, kakayanin natin. Kahit mahirap, tuloy lang ang buhay. Kahit pagod na, bukas lalaban ulit. Walang maraming pera pero may pangarap. Basta tayo'y magkasama, sapat na ang lahat. Isang gabi, umuwi si Lito na tahimik. Halata sa mukha ng pagod at problemado sa isip. Anong nangyari? Tanong ni Maricel. Baka tanggalin daw ako kapag nagbawas ng personnel. Natahimik ang buong sala. Narinig lang ang electric fan na luma. Tumingin sila sa mga anak na natutulog at parehong nag-isip kung saan sila pupunta bukas. Kung kailangan maghanap tayo ng ibang trabaho, sabi ni Maricel habang hawa ang kamay niya. Hindi tayo unang pamilyang nahirapan at hindi rin tayo huling lalaban para sa pamilya. Kinabukasan bago pumasok si Lito, nag-update siya ng resume sa lumang cellphone. Si Maricel naman naghanap ng sideline online habang nagluluto ng almusal para sa buong pamilya. Hindi glamorous ang buhay nila, walang bagong kotse, walang malaking bahay. Pero bawat umaga, kahit pagod at kapos, may dahilan silang bumagon at lumaban. Lumipas ang mga buwan, nakahanap din ng trabaho. Hindi man kalakihan, pero sapat para makapagsimula. May overtime minsan, hanggang gabi, uuwi ng pagod. Pero may dalang tinapay para sa mga anak. Si Maricel naman nagbebenta ng pagkain. Lutong bahay na unang 5 order ay kapitbahay lang din. Unang araw tatlong order lang ang nagbenta, pero kinabukasan 5 na hanggang dumami ng dumami. Minsan sablay ang kita, minsan walang order buong araw. Pero hindi nila hinayaan na mawala ang maliit na apoy ng kanilang pangarap. May alkansya sa ibabaw ng kabinet, barya-barya ang laman, pero hindi nila ginagalaw. Para to sa future na